mensahe mula sa ating pinakamamahal Vice President Inday Sara Duterte. Up next, we have a special presentation from the Office of the Vice President. This AVP will highlight the programs and successes achieved under the leadership of Vice President Inday Sara Duterte. Proof that her vision and determination are making a real difference for Filipinos everywhere. Let's all watch and be inspired. Mga kababayan, ladies and gentlemen, assalamualaikum. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga naririto ngayon at patuloy na kaagapay ng Office of the Vice President sa paglilingkod sa mga Pilipino. Hindi matatawaran ang halaga ng inyong kontribusyon sa mga proyekto at programa ng OVP para sa ating mga kababayan. The Office of the Vice President would not have accomplished even half of what we have achieved without your trust in the integrity of the OVP, your dedication to public service, and your commitment to uplifting the lives of the Filipino people. We have a long list of organizations to thank, from the government and private sectors, from the business community, people's organizations, local government units, and private individuals. Last year, Pasidungog was a celebration of partnership we forged through the values we all uphold as government institutions with a common pursuit of a better life for Filipinos. We continue to celebrate our partnerships today as we take a closer look at the changes that happen to the individuals, families, groups, or communities that we have reached. The impact of our collaborations on the lives of those who needed medical care, burial assistance, immediate relief assistance, food aid, free public transport, and school supplies has been incredibly significant. And our delivery of public services have profoundly made a difference in the lives of our people. When we brought government programs to the communities through our satellite offices and extension offices, we essentially brought the government right to the doorsteps of Filipino homes. Essentially, we have two kinds of interventions. First, services that provide immediate help to citizens in distressing situations. And second, services that provide long-term solutions to social issues confronting our citizens. The first intervention supports people experiencing hunger, financial insecurity, medical crisis, and calamities. The second are initiatives that build the capacity of communities to address issues that impact their lives. Both initiatives aim to put Filipinos at the center of everything we do, where every Filipino has the opportunity to thrive and become participants in nation building. We received thousands of letters from groups all over the country expressing their desire to become recipients of the OVP flagship program, Magnegosyo Taday. And we also received letters from individuals expressing the same desire to become recipients of the program. Naisip namin, ang pag-unlad ay nagsisimula sa desisyon ng isang individual na maging kapaki-pakinabang. Kung kaya't binuksan natin sa OVP ang programa para sa mga individual na may pagnanais na maging produktibo para tulungan ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, at ang kanyang komunidad. This is proof that our commitment-based partnerships gave birth to paglaom o paningkamot. And this makes our celebration even more meaningful and inspiring. Dahil ang paglaom o paningkamot o hope and hard work are among the powerful life lessons that we should arm ourselves with and bring along with us to pursue our dreams.
Hope and hard work strengthen the spirit and resolve to overcome times of despair, adversity, and desperation. One who works hard is one who hopes. Naitanim natin ang pag-asa at pagsisikap nang magdesisyon tayo na damayan ang ating Pilipino na nangangailangan ng tulong at nahihirapan sa buhay. Nahitabo kini human nga kita nagdesisyon nga mubarog sa katawhang Pilipino ug sa kanunay magmatinud-anon sa prinsipyo sa serbisyo publiko. Allow me then, ladies and gentlemen, to report to you and to the nation the progress of the programs and projects of the Office of the Vice President that were only made possible through your support. The Office of the Vice President continues to reach millions of financially challenged families needing medical assistance. The Medical Assistance Program is the top OVP social service for Filipinos. In April 2023, we reached 22,970 Filipinos. From May 2023 to April 2024, our satellite office and OVP Central Office focused on enhancing our efficiency to support more Filipinos needing medical assistance. As a result, by April 2024, we quadrupled our reach and assisted 119,234 individuals. One of our beneficiaries was a boy from Eastern Samar. The 5-year-old boy had cerebral palsy, and his family's lack of financial security made the boy's medical situation even more challenging for them. His mother, Christine, sought our help through the OVP Eastern Visayas Satellite Office. His daily struggle living with cerebral palsy is shared by a family that constantly worries about the risk of him acquiring life-threatening respiratory health conditions. We donated a set of equipment that addresses the boy's respiratory issues. The best that we can do is to ensure that breathing becomes less difficult for him. With an increased reach, our medical assistance program disbursed 1 billion pesos in contrast to just 236 million pesos in April of last year. We thank our partner hospitals, pharmacies, and other social service providers for the success of our program. In April 2024, over 30,000 families accessed our burial assistance totaling 150 million pesos. Compared to last year's period, the program only assisted 6,175 families utilizing 30.8 million pesos. The 400% increase indicates a substantial expansion in the reach and impact our burial assistance program. What started with a single beneficiary, we now have 12 people's organizations who are beneficiaries of the Magnegosyo Taday program. Nakakatuwa ang kwento ng mga benepisyaryo natin. Makikita natin sa kanila ang likas na tibay ng loob ng mga Pilipino para lumaban upang magtagumpay sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Katulad na lang ng kwento ng mga miyembro ng Barangay Habag Fisherfolks Association sa Surigao del Sur. Mahirap ang kanilang buhay. May mga anak na pinag-aaral. Walang ibang pinagkakakitaan kundi ang pangingisda. Ngunit, hindi organisado ang mga mangingisda ng barangay. Kanya-kanya ang kanilang operasyon. Kanya-kanya rin sila sa pagharap ng mga problema at paghahanap ng solusyon. However, it only takes one person to initiate change. Isa si Danilo sa naglakas ng loob na hikayatin ang mga kapwa mangingisda na magtatag ng grupo. Alam ni Danilo na kapag organisado, maraming oportunidad ang magbubukas para sa kanila. At matapos nilang itatag ang Barangay Habag Fisherfolks Association, hindi lamang oportunidad ang nagbukas sa kanila, kundi pati pag-asa.
Ang kasanatian sa Barangay Habag Fisher Folks Association nagpakita kanato sa pagtubo sa kooperasyon sa mga miyembro sa komunidad ug ang pagkusog sa ilahang maayong pagtagad sa usag-usa. Ang Barangay Habag Fisher Folks Association karon ang nag-unang supplier og isda sa ilang lugar ug mga sikbit nga barangay. Currently, 12 civil society organizations comprising over 26,000 members have benefited from the Magnegosyo Taday entrepreneurial support. Each organization received 150,000 pesos for their livelihood projects. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ng Mika, ang unang women's organization na tumanggap ng Magnegosyo Taday Fund. Ang mga miyembro ng Mika ay nakapagkita sa akin noong Marso para ipaabot sa OVP ang kanilang pasasalamat sa kanilang narating 2 taon pagkatapos nila naging recipient ng programa. Dalan din nila ang application forms para sa akin dahil nais kong maging member ng Mika. I am saying this because I am deeply impressed by Mika's advocacy and how the group exemplified the message of hard work and hope. Magandang halimbawa para sa mga kababaihan ang Mika. Ang epekto ng pag-asenso ng Mika ay hindi lamang nakasentro sa kanilang organisasyon, umaabot din ito sa buong komunidad sa pamamagitan ng kanilang partisipasyon sa mga aktibidad na naghihikayat ng aktibong partisipasyon ng mga kababaihan sa pagpaunlad ng kalidad ng buhay. Bukas ang Magnegosyo Taday na alalayan ang mga grupo ng mga mangingisda, LGBT, mga babae, kabataan, senior citizens, PWD, mga driver ng tricycles at iba pa. Ngunit katulad ng nasabi ko, binuksan natin ang programang ito sa mga individual na handang bumangon, tulungan ang kanilang sarili at maging produktibong Pilipino. Mula May 2023 hanggang April 2024, ang Magnegosyo Taday ay nakapagbigay ng puhunan na aabot sa 15,000 para sa 17 na mga Pilipino para simulan ang kanilang sariling livelihood projects. Kabilang sa mga individual project proposals na tanggap ng OVP ay ang sari-sari stores, salon at livestock growing. Pinapangarap natin na mas marami pang mga grupo o individual mula sa mga komunidad ang maabot natin sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday. At OVP, we empower people to empower communities. And empowered communities build a strong, peaceful, and stable nation. Our Libreng Sakay program has assisted 735,202 Filipinos from May 2023 to April 2024. Since we started this project in 2022, we have already provided free transport services to 1.1 million Filipinos. Noong Marso, ipinakilala natin si Drew na isang residente ng Quezon Province bilang pang-1 milyong pasahero ng ating libreng sakay bus. Habang nasa Manila, naging pasahero siya ng libreng sakay mula sa Ortigas Station patungo sa Cubao Q-Mart. Nalaman natin na iyon ang unang pagkakataon na sumakay si Drew sa libreng sakay bus ng OVP. Our free transport service program has helped commuting students, the general public, and people like Drew and Emeline who works at a BPO company in Cebu. Kada adlaw gaatang si Emeline sa bus nga atong gi-assign diri sa Cebu. Tungod kay matod niya, doon na siya'y matigom gikan sa budget nga alang unta sa pamasahe. Ang tinigom nga plete, gamiton na lang sa lain pang mas importanteng galastusan sa panimalay. Mayroon na tayong 7 bus na nagbibigay ng libreng sakay sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Isa sa Bacolod, Cebu at Davao at 4 naman sa Metro Manila. Partner natin dito
ang mga jackliner sa NCR, Vallecar Transit sa Bacolod at Cebu, at Bachelor Express sa Davao. Daghang salamat sa inyong suporta ug tabang dili lamang sa OVP kundi sa atong mga nanginahanglan na katawhang Pilipino. Isa rin sa mga una nating ginawa noong 2022 ay pagpasok natin sa OVP ang pagtatayo ng Disaster Operations Center o DOC. Ang DOC ay siyang nangunguna sa mga relief operations ng ating tanggapan at ito rin ang namamahala ng ating kalusugan food trucks. May mga from May 2023 to April 2024, the DOC conducted 92 relief operations which served 205,692 families all over the country. During these operations, 39,138 relief bags amounting to more than 37 million and 15,000 food bags amounting to more than 6 million were also provided. Isa sa mga nagawa ng OVP-DOC ang pagtulong sa mga biktima ng baha sa Lucena City noong Mayo. Ang ating team ay naghatid din ng tulong sa mga biktima ng baha sa Davao Region na umabot sa lampas 26,000 na pamilya sa pagsisimula ng 2024. Ang ating kalusugan food trucks naman ay naghatid ng pagkain sa mga relief responders na nandoon sa komunidad na apektado ng landslide sa Davao de Oro. Ako mismo ay sumaksi sa isang trauma session na ginawa para sa mga batang nakaligtas ng landslide sa probinsya. Nananawagan din tayo sa mga LGU na maging proactive sa pagresponde sa banta ng landslide, baha at iba pang kalamidad. Kabilang na dito ang paglilipat ng mga kababayan mula sa mga disaster risk areas sa mga ligtas na lugar. Maraming salamat sa mga satellite offices na nasa front lines para masiguro na maayos ang paghahatid natin ng tulong sa mga biktima ng mga kalamidad. Samantala, ang ating RISE program ay nakapagbigay naman ng 22,311 food bags sa mga kababayan natin na nahaharap sa krisis at higit na nangangailangan ng madaling tulong. Bilang isang ina, mahalaga sa akin na mahubog natin ang kamalayan at kaalaman ng mga bata para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Nagsisimula ang lahat sa pagtuturo sa kanila kung paano mangarap at pagbibigay sa kanila ng gabay para maisakatuparan nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sa OVP, tinitiyak natin na kabilang sa mga programa ang para sa mga kabataan. To encourage Filipino learners to value education and environmental stewardship, OVP has distributed more than 186,000 bags containing school supplies and dental kits through the Pagbabago, A Million Learners and Trees campaign. We aim to distribute 1 million bags and plant 1 million trees by 2028. Through the program, we planted more than 266,000 trees from Luzon, Visayas, and Mindanao. Dako ang ako ang paghinaot sa tabang sa mga partners ug sa panguna sa mga satellite offices nga makabuot nato ang atong mga targets. Naniniwala ako at base na rin sa mga sigla at tiyaga ng ating mga satellite office staff at partners mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang DNR, DepEd, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, NGOs, community groups, church organizations, at mga advocates, magagawa natin ito. Umabot na nga tayo sa iba't ibang liblib na lugar ng Luzon, Visayas at Mindanao para sa ating programa. Narating natin ang mga conflict areas ng UPI sa Maguindanao sa pamamagitan ng ating satellite office sa BARM. Dahil dinadaanan ng maraming giyera, hirap sa pag-aaral ang ating mga kabataan sa lugar. At alam natin na nagiging mas vulnerable ang mga kabataan sa mga conflict areas kung hindi natin sila nabibigyan ng atensyon at tulong. Narating din natin ang mga bundok ng Bukidnon sa pamamagitan ng OVP
Southern Mindanao Satellite Office. Narating din natin ang liblib na lungsod ng Palanan sa pamamagitan ng OVP Cagayan Valley Satellite Office. Isolated area ang Palanan mula sa ibang bahagi ng Sierra Madre. Mararating lamang ito sa pamamagitan ng eroplano, bangka o ilang araw na paglalakbay sa gubat. Ngunit wala namang mas mahalaga para sa isang tapat na lingkod bayan, kundi ang tunay na makapaglingkod at maiparating sa ating mga kababayan ang ating serbisyo. Salamat sa mga tumulong sa OVP para marating ng OVP Cagayan Valley Satellite Office ang ating mga kababayan sa Palanan. Meanwhile, the OVP Pansarap Bonds have augmented the nutritional requirements of over 14,000 malnourished and severely malnourished students by providing more than 1.1 million fortified bonds in the past year. Napatunayan ng iba't ibang mga pag-aaral na ang nutrisyon ay may malaking papel sa paghubog ng ating mga kabataan. Hindi lamang ito mahalaga sa kanilang pisikal na mga aktibidad, kundi pati na rin sa kanilang talino. Ang unang hangarin natin ay makita ang pagbabago sa timbang ng mga kabataang underweight at ito ay epektibo sa unang pagpapatupad natin ng programa sa Davao at Nuro sa UPI, Maguindanao. Kaya naman, dinala natin ang programa sa Estancia Central Elementary School sa Iloilo. Maraming mga learners sa paaralang ito ang mga undernourished. Sa loob ng 120 days, inaasahan natin ang magandang resulta sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga kabataan ng nutritional bonds na may 10 flavors na pinatibay ng mga nutrients tulad ng vitamin A, carbohydrates, protein, calcium, at iron. Kasabay ng programang ito ang masusing pagsubaybay ng mga nutritionists sa pag-unlad ng kalusugan ng mga bata. Our You Can Be VP program, or You Can Be Vice President program, also continued, and our participants joined me during my official trips abroad. The program already has 5 student participants. We envision that through this program, we will be able to foster leadership among the youth and instill in them the skills they need to develop to become effective leaders. One of the program participants was Elise. She embodies someone who knows what she wants, but also knows that she must work hard to get it. One day, we received a letter from Elise in which she expressed her desire to participate in the program after learning about it from several social media posts. It was for me a demonstration of her character as a young Filipino with a dream and the determination to make this dream come true. Hindi po tayo laging nakakatanggap ng sulat na katulad ng sulat na ipinadala sa atin ni Elise. Nakita natin sa kanya ang mga ilang bagay na nais nating pamarisan ng ibang mga kabataang Pilipino. We selected Elise as a You Can Be Vice President participant as she joined me in Kuala Lumpur, Malaysia in February. After the program, we learned from Elise that she won as the Student Council President of Santa Cruz Integrated High School in Lubao, Pampanga. She embodies hard work, optimism, and determination, and her self-confidence will tremendously help her fulfill her dreams. At this point, allow me to honor the 4 other student leaders who have joined me on my official trips abroad since we started the program in 2022. Trix is a grade 9 student from Dinalupihan, Bataan. Naomi is a grade 8 student from Bacolod, Negros Occidental. Kester is a grade 4 student from Danao, Cebu. And Shara May is a grade 8 student from Northern Samar. They have stories that could inspire young Filipinos to value education, pursue their dreams, and become agents of change as leaders. And they have stories that could become our anchor of hope that one day
The Philippines will be led by Filipinos named Elise, Trix, Naomi, Kester, and Ciara. Since May 2023 to April 2024, I had 56 diplomatic engagements. These activities with various countries have contributed towards deepening and broadening the bilateral relations with our partner countries. In my capacity as Secretary for Education and President of the Southeastern Asian Ministers of Education Organization, or SIMEO Council, I visited Brunei Darussalam, Singapore, Republic of Korea, Malaysia, and the Kingdom of Cambodia. Let me emphasize, however, hindi kasali sa ASEAN ang Korea, but I was there because I was invited by the government of Korea. Let me emphasize, however, that these engagements were all carried out under the authority as the Vice President. During courtesy calls and meetings, I was able to meet 41 ambassadors, my counterparts as Secretary for Education and Vice President, and other foreign dignitaries. Since assumption into office, we have been moving around the country, meeting with different communities, consulting with organizations, and talking to LGU officials. From May 2023 to April 2024, we participated in 342 meetings and events all around the country. These visits keep us in touch with the realities on the ground, and they remind us of the work that should be done. Mga kababayan, ladies and gentlemen, while we celebrate our success, we are not really here to congratulate each other, tap each other's back, or make ourselves feel better for what we have achieved. I take this as a reminder of the more significant challenges ahead of us as we continue to fulfill our aspirations for the Filipinos. I also take this as a reminder that we are here based on our commitment as responsible leaders and Filipino citizens. At sa pagpapatuloy natin ng ating mga programa, araw-araw ay patuloy din nating maririnig ang iba't ibang kwento ng buhay mula sa mga Pilipino na dudulog para humingi ng tulong sa atin sa Central Office ng Office of the Vice President at 10 satellite offices at 2 extension offices. At aasahan nila ang ating pagpapasya. Katulad ng ating pagpapasya sa nakalipas na 2 taon kung saan nagdesisyon tayo na maging epektibong ahensya ng pamahalaan para sa mga mamamayan. Inaasahan ng mga Pilipino na mananatili tayong tapat sa ating tungkulin sa kanila at sa ating bayan. Yan po ang hamon sa atin. We are given the opportunity to serve the people and become institutions that would help restore the people's trust in our government through effective, relevant, and timely public service. May we not squander the opportunity to lead, serve, and lift people up so that they become part of our mission to build the nation. Lastly, let me say that the power of collaboration to make things happen can only be put into play if all the actors involved, if all of us here fully dedicate, fully commit to honoring our social contract with the people. And we have proven that we are focused, we are resolute, we are strong. Mga kaigsuunan, wala pa natapos ang atong kontrata sa mga Pilipino. Hangtod nga gagahupot kita og katungdanan, mubo man kini o taas, magpadayon ang pagtawag kanato aron alagaran ang katawhan. Kanunay unta nato kining mahinumduman. Og sa kanunay, unta kita magpabilin nga mga lider ug mga taong gobyerno nga galantaw sa kaayuhan sa mga Pilipino. Mga lider ug taong gobyerno nga sa kanunay mobarog alang sa interes sa mga Pilipino. Ug mga lider ug taong gobyerno nga matidunod-anon ug sa kanunay gasubay sa prinsipyo,
sa pagsilbi sa publiko. Salubungin po natin ang panibagong yugto ng ating kolaborasyon na may nag-aalab na pagsisikap at pag-asa para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. And to continue, we will hear heartfelt messages from our beloved fellow OFWs who continue to shine as inspirations to us all. Let's welcome our first batch of OFWs. Hello everyone! Gusto ko pong ihatid ang aking pagbati ng maligayang Pasko mula sa aking pamilya hanggang sa iyo, lalo na sa mga OFW na katulad ko saan man panig kayo ng mundo ngayon. At gusto po naming batiin ang ating Vice President Sara Duterte ng maligayang Pasko mula sa OFW GMAC Ukraine Chapter. Sana gabayan kayo at patuloy pa rin patnubayan ng Panginoon ang inyong pagsilbi sa ating bayan. Andito po kami laging susuporta sa iyo. Hi VP Sara, in behalf of our Cordilleran community in United Kingdom, gusto namin iparating ang aming pagbati ng masaganang Pasko at masayang bagong taon sa inyo at sa family mo. Tuloy lang ang laban, nandito lang kami sumusuporta sa iyo. Hope this coming 2025 will be the best time for you. Merry Christmas and a Happy New Year. We love you. Mwah! May the miracle of Christmas fill your hearts with faith, hope, and love. Merry Christmas, VP Sara Duterte, and to all OFWs around the world. From the United Filipino Global UK. Happy holidays to all my kababayan in the Philippines. Let us rejoice, celebrating the birthday of our Savior, and be grateful for our redemption. I'd like to greet our Tatay Digong and Inday Sara. A very Merry Christmas to you, Tatay Digong. Maybe you
Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We love you, BP Inday. We love you, Tatay Digong. We love you, BP Inday. We love you, everyone. Happy Christmas. Bye. Hi, Titi Sara! Merry Christmas and Happy New Year! Ang pinaka-OFW ng Abu Dhabi chapter. Ako pala si Nudiban Santarana, isang presidente. At nagtatrabaho dito sa UAE for almost 26 years sa Lulugot International. At bilang isang co-founding officer and member, kami ay nagpapasalamat sa iyo at buong Duterte family kay Tatay Digong. Kaya nabuo namin ang aming grupo, Amping Kanunan. Daghang salamat! Hello po, ang BP Sara Duterte. Hati ka namin ang Merry Christmas in advance Happy New Year. So nandito lang kami mga OFW at sumuporta hanggang sa uli. Mabuhay ka, maging matatag ka. Again, Merry Christmas! Hey BP, I'm Jen from Dubai. Merry Christmas. Tandaan mo, dito lang kami. Laging suporta sa iyo. Merry Christmas. Hi BP, I'm Jenny. Ako ang iyong tagahanga dito sa Dubai at bilib na bilib ako pag nagsasalita sa Kongreso. At nagko-comment ako lagi sa mga bashers mo. Dito kami nakasuporta lagi sa'yo. Don't worry, kalaban natin silang mga kalaban mo. Merry Christmas! Merry Christmas! Vice President Sara Duterte, we are here from Dubai greeting you. A Merry Christmas! We love you and we will support
Taus-puso namin kayong binabati ng maligayang Pasko at maligong bagong taon, VP Sara Duterte, 555. Morning! Merry Christmas and a Happy New Year! Mahal na mo nga Vice President Inday Sara Duterte from Several OFW! Hi, VP Sara. Good evening po. Jimmy Delpin po ng OFW ng Malaysia. Pinapaabot ko po ang aking pagbati po sa inyo. Advance Merry Christmas po and Happy New Year po. Solid po kaming mga OFW po. Maraming po salamat sa pagmamahal po sa aming mga OFW. Ingat po kayo lagi. God bless. Kami po ang mga Pilipino sa Malaysia. Kami po ay lumaki sa ating mahal na Presidente at sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Merry Christmas and Happy New Year! Minamahal namin Vice Presidente, kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at maligong bagong taon 2025 from OFW Malaysia, Sandakan Welfare Center at Learning Center. Merry Christmas! Mabuhay! Para sa aming mahal na Vice Presidente, Sara Duterte, nagabati ka namin ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Kami po ang Filipino Happiness Malaysia. Maraming salamat po sa inyong mga nakaka-inspire na mensahe. You truly embody the strength and resilience of the Filipino spirit. The office of the Vice President has remained steadfast in its mission to serve the Filipino people. With resilience and determination, the OVP has established 10 satellite offices across the country, ensuring that support and services reach those who need them the most. This next video highlights these 10 satellite offices and the 10 programs that exemplify genuine service despite the obstacles. It's a powerful testament to the OVP's dedication to putting people first, transcending political tactics to deliver hope and action where it matters most. Let us witness this incredible journey together. Right after her assumption to office, Vice President Sara Duterte initiated the establishment of satellite offices in strategic areas around the country. The decision was guided by the vision of the Office of the Vice President to be a dynamic partner institution in nation building that creates a lasting impact in every Filipino. Through these satellite offices, OVP services have become more accessible to Filipinos outside the National Capital Region. Since 2022, 10 OVP satellite offices opened their doors to the public and ushered in much-needed assistance in different regions across the country. In Luzon, Cagayan Valley, Pangasinan, and Bicol. In Visayas, Panay and Negros Islands, Eastern Visayas, Cebu, Bohol, and Siquijor, and in Mindanao, Caraga, Western Mindanao, Southern Mindanao, and the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. In addition, 2 extension offices of the Public Assistance Division were also opened in Lipa, Batangas, and Tondo, Manila. Each satellite office and extension office across the country complement the functions of the central office in Robinson Cybergate Plaza in Mandaluyong. By establishing these satellite offices,
and extension offices, we have championed our goal to expand the delivery of OVP's social service initiatives. We have also successfully introduced new projects and programs intended to serve more Filipinos in various communities across the country. To this day, we remain committed to provide assistance to a wider number of individuals and families and work even harder in paving the way for the following programs. Medical Assistance Program. The Office of the Vice President extends essential medical assistance tailored to uplift the economically disadvantaged segments of society, including the poor, marginalized, vulnerable, and disadvantaged Filipinos. This assistance aims to alleviate the financial burdens of medical expenses. Burial Assistance Program. The Burial Assistance Program is a support initiative provided by the Office of the Vice President. This program offers financial aid to eligible clients to help cover burial expenses of families who lost their loved ones. We, at the Office of the Vice President, are continuously working together to implement new OVP programs that will enable our kababayan to access much-needed livelihood opportunities such as Magnegosyo Taday. The Magnegosyo Taday is a livelihood assistance program designed to assist men, women, and members of the LGBTQIA+ community in becoming self-sufficient, productive, and empowered citizens through the provision of livelihood subsidies and training programs. A fund amounting to 150,000 pesos will each be given to qualified organizations and 15,000 pesos to qualified individuals. They will also undergo technical and financial management training to ensure the success of their projects. OVP initiated a program that served thousands of Filipinos who rely on public transportation for their daily commutes to work, school, and other activities through the Libreng Sakay Program. The Libreng Sakay Program is a free transport aimed to provide relief to commuters who are dependent on public transportation. A total of 7 buses were deployed to transport passengers in Bacolod, Cebu, Davao, and in Metro Manila. In times of calamities, the OVP is ready to provide our kababayan under crisis situations with immediate relief and help through the following. The OVP Disaster Operations Center aims to provide immediate relief assistance to disaster-stricken areas. The OVP DOC complements the emergency response of LGUs and government agencies in times of disasters. They are tasked to serve as our frontline in disaster response and lead coordination with our local disaster risk reduction and management councils during a crisis. The Relief for Individuals in Crisis and Emergencies, or RISE program, is also a program created to provide food boxes containing rice, canned goods, and other food items to individuals and families needing immediate relief assistance. Kalusugan Food Truck. The Kalusugan food trucks are equipped with kitchens designed to prepare hot meals for responders and volunteers during disaster and calamities. The OVP trucks are strategically placed in Luzon, Visayas, and Mindanao. These trucks are also used to distribute the buns to the beneficiaries of the Pansarap Project. The Pansarap Project is a school-based feeding program for children aged 4 to 12 years old who suffer from malnutrition and poor health. As a supplemental feeding program, the Pansarap Project provides young students with nutritious Pansarap buns for a period of 120 days. Pagbabago, a Million Learners and Trees Campaign. The Pagbabago, a Million Learners and Trees Campaign is a 3-pronged initiative that underscores the value of education, oral health, and the protection of the environment by aiming to plant 1 million trees.
The bags distributed contain school supplies and dental kits for learners in remote communities and economically challenged families. These advocacy program hopes to inspire young learners so they will relentlessly pursue their dreams for better education. You Can Be VP. The You Can Be VP program offers a unique experience to its selected participants, an opportunity to join the VP on her official foreign trips and observe the VP's engagements and activities as part of her delegation. This program aims to inspire future leaders among the youth. Reflected in these OVP initiatives are the aspirations for community empowerment, promotion of education and patriotism, and advancement of a peaceful, secure, and stable life for Filipinos. This is the office of the Vice President. We are dedicated to serve the highest welfare of our kababayan, especially those who are most in need. We remain committed to deliver efficient, accessible, and responsive public services and programs for the good of all Filipinos. And together, we will steadfastly work with compassion, sincerity, and diligence to pursue our shared hope of a brighter future for our nation. To everyone for staying with us in this special gathering. Before we proceed to hear from Vice President Inday Sara Duterte herself, we'd like to take a moment to highlight the programs and achievements of the Office of the Vice President as featured in a special online news segment by Valiente News. This feature showcases how the OVP has been a cornerstone of hope and positive change for many Filipinos, illustrating the heart and dedication behind every program. Let's take a closer look at these impactful initiatives through this special presentation brought to us by Valiente News. Please enjoy! Tinungo ng OVP Southern Mindanao ang Barangay Lipol sa Balot Island, Sarangani, Davao Occidental. Kasalukuyan, sinabaybay namin ang karagatan ng Sarangani upang tumungo sa pangalawang paaralan na bibigyan namin ng pangkabagubag. Kwento ng mga bangkero, delikado at maalon sa pupuntahan namin. Ngunit hindi po ito lang upang magbigay ng tulong sa mga bata dito sa Balot Island. Narating namin ang Pulabato Elementary School. Mahigit 200 na mga estudyante mula sa grade 1 to grade 6 ang nabigyan ng mga pagbabago bags. Mahal jud ko ang presyo sa palaliton diri unya. Nga mahal kay mga notebooks. Tagpila man to ilang giingon. Tag 40 man siguro tong isa. Mahal kaayo di ari. Oo, mahal jud siya, ma'am. So bisag pa sa among kalayo, pero nagpadala jud ko sa imong mga staff ug kami jud imong gipili nga gitagaan og mga supplies para sa mga bata. Salamat po kaayo, VP po. Ikinatuwa naman ng mga mag-aaral ang natanggap na bag. Isa na nito si Sean na mas inspirado na ngayong mag-aral. Notebook. Kulang pa ka ang notebook. So karon madungagan na imong notebook. Mula dito sa Balot Island, ako si Maribeth Fadlawan. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mahalaga para sa maraming residente, lalo na sa mga nakatira malapit sa coastal area sa bayan ng Maimbong Sulu, ang pagtatanim ng mangrove. Ayon kay Sulu Acting Provincial Environment and Natural Resources Officer Engineer Pau, nagsisilbing proteksyon ang bakawan laban sa malaking alon o storm surge. Yung pagtatanim po natin ng mangrove dito, mostly po yung benefits, the benefits of mangrove is protect us from sea surge. Ito pong Maimbong kasi, from Lakasan to Ipilipil, we have 10 barangays prone po sa sea surge. So, pagtatanim po ng mangrove, magiging barrier po natin, natural barrier po natin sa mga sea surge po na darating. Especially po, paparating na po yung November, medyo may kalakas-kalakasan na po yung magiging alon.
Saad pa ni Engineer Pao, minsan nang winasak at pinatumba ng malakas at malaking alon ang mga kabahayan malapit sa coastal area ng Maimbong. Per report po ng MDRRMC ng Maimbong po, mayroon po tayong reported na way back 2017, 121 houses po yung na-damage during sea surge. And then dito po malapit sa area kung saan po tayo nagtanim, meron naman po tayong isang casualty na isang household lang po yung na-damage. Para sa Sulu Penre, malaking tulong din ang pagtatanim ng mga mangrove sa kalidad ng buhay at maging sa hanapbuhay ng mga residente na naninirahan malapit sa coastal area. Ito po yung parang nursery po ng mga ecosystem po natin, yung mga sea ecosystem po natin. Dito po nangingitlog yung mga isda po natin. Tapos sa taas naman po, mayroon naman po mga ibon, ganyan. Parang po siya ng mga wildlife po natin dito. Parang free zone po ng both marine and terrestrial wildlife po. Mula po dito sa bayan ng Maimbong, Sulu, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Madalas nag-aabang sa OVP bus itong si Nanay Lina. Anya, nababawasan ang kanyang pagod at mas makakapagpahinga siya sa biyahe tuwing sasakay sa bus. Di na kasi niya kailangan makipagsiksikan, lalo na tuwing rush hour. Malaking tulong na kasi makasave ka ng pamasahe 20 pesos mula dito hanggang Sumag na. Ipinagpapasalamat ni Nanay Lina ang malasakit ng OVP sa lahat ng mga commuter. Salamat po Vice President kasi nakatulong po kayo sa amin ng mga commuter. Simula nang inulunsad ang libreng sakay program ng OVP, nakapaghatid serbisyo na ito sa mahigit 1 milyong Pilipino. Mahigit 79,000 ito ay mula sa Davao City, 137,455 naman mula sa Cebu City sa Visayas. Pinakamarami naman sa Metro Manila na umabot na sa mahigit 1/2 milyong pasahero. Katuwang ng OVP para sa libreng sakay program ang iba't ibang bus companies sa bansa. Our free transport service program has helped commuting students, the general public, and people like Drew and Emeline who works at a BPO company in Cebu. Halin diri sa Bacolod City, ako po si Maribeth Tadlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. As we continue to celebrate the remarkable leadership and heartfelt service of the Office of the Vice President, let us take a moment to witness a truly inspiring journey. This next video showcases the Thanksgiving events hosted by the OVP, honoring its valued partners, constituents, and the countless social services extended through its satellite offices. These events reflect not only gratitude, but also a deep commitment to uplifting lives and strengthening connections with the Filipino people. From programs designed by Vice President Inday Sara Duterte herself to community-driven initiatives, this presentation is a testament to how compassion and action can create lasting impacts. Let's watch and be inspired.
Vice President Inday Sara Duterte herself, we have another inspiring segment. Let's hear messages from the second batch of OFWs from different parts of the world. Ang mga pagbating ito ay nagpapaalala sa atin na saan man tayo naroroon, tayo ay nagkakaisa sa diwa at layunin. Panoorin natin at damhin ang pagmamahal at pagkakaisa ng ating pandaigdigang pamilyang Pilipino. Sara, Merry Christmas! More power to you! From Akiba, Japan! More power! Magandang tanghali sa inyong lahat. Tatay Digong, nandito lang po kami, taga-suporta ninyo. Hindi po namin kayo iiwanan. Kami po ay dito sa Hong Kong. At VP Sara, nandito lang din po kami para sa inyong lahat. At lahat ng mga DDS sa buong bansa, hello! DDS tayo, laban lang tayo palagi. VP Sara, dito ang OFW Hong Kong. Pasensya na hindi kami makagather ng malakihan kasi ang dami pong nagbakasyon. Basta nandito lang po ang mga DDS. All out po ang suporta namin and we wish you all the best. Merry Christmas! And kami po yung KPIs dito sa Korea. Dati ay unity. Nandito kami ngayon sa Busan para magsama-sama para naipakita namin yung buong suporta sa'yo at magkaroon ka ng lakas at tuloy-tuloy paglaban ng bansa natin. Kuya, nagbunong talaga kami dito sa Busan. Oo nga, legit talagang nabudo lalo sa karamihan sa amin. Kaya next election, alam namin kung sino ang aming bubuto. Yes! At kami naman ang mga asawa ng Koreano dito sa Korea na sinasabi nyo na hindi kami makakabuto. Nagkakamali kayo sapagkat marami kami anak sa Pilipinas na sila ay lahat bubuto at kami ay sumusuporta kahit yan ang aming nasa puso at isipan. Duterte! Duterte! Gusto lang natin para sa NTI lagi itong maging malusog para itaglaban na ang Pilipinas. Tara! Merry Christmas! Fighting! Merry Christmas! Duterte! Duterte! Greetings from South Korea. Ako si Jackie Kim, President ng FUSK. Pinabati po namin ang Vice President Sara Duterte. Merry Christmas and Happy New Year. Pagpatuloy mo lang ang laban para sa ating bansa. Nandito lang kami para isuporta, para suportahan kayo. Para sa laban ninyo, para sa ating bansa, nandito lang kami simula noon hanggang ngayon. Ipagpapatuloy namin ang suporta namin sa iyo. Nandyan lang kami para sa inyo. Huwag kayong mawawalan ng lakas ng loob. Andito ang buong bansa para sa inyo, ang buong mundo para tumulong at sumuporta sa inyo. Lalo-lalo na kaming mga nandito sa South Korea. Merry Christmas and Happy New Year! Hello po sa ating pinakamaganda at pinakamatapang na Vice President Inday Sara Duterte. Sobrang idol ko po kayo. Hanga po ako sa katapangan ninyo at sana ipagpatuloy niyo pa po ang inyong magandang hangarin at pagtatanggol sa aming mga OFW, sa aming mga kababayan na nasa malayong lugar.
Alam ko po na totoo ang hangarin ninyo sa ating bansa na maglingkod kayo. At alam nyo po, marami na akong basher dahil sa pagtutanggol sa inyo, lalo pa nung simula pa noon kay Tatay Digong. Idol ko po talaga si Tatay Digong. Sobrang malasakit niya sa ating mga kababayan. At alam ko po, ganun din po ang hangarin ninyo, kagaya po kay Tatay Digong. At nandito lang po kami na sumusuporta sa inyo dito sa Team South Korea. Nandyan po si Lods Rupamay, si Miss Gloria at mga kasamahan niya. Nagpapasalamat din po ako na ako po si Aling Mirna na taga Korea. Isa din po ako sa Palamura na gustong-gusto nila. I love you, Saranghe. Bye-bye. Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas, Bibi Sara. Ho, 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 ho. Hi, good evening. I'm Mr. Benny Domingo. On behalf of the United Filipino Global, Good day, Philippines. From my BJ Fartilist Grove, I just wanna say Merry Christmas, Ma'am Inday Sara Duterte. May this festive season bring you and your loved ones abundant blessing, joy, and love. Your strength, dedication, and service to the nation inspired many, and we are grateful for your leadership. As we celebrate the spirit of Christmas, may your heart be filled with peace, and may your home surrounded by the warmth of family and friends. Wishing you a blessed and prosperous New Year. Merry Christmas, all Duterte families, and from my heartfelt wishes, and I, Miralyn Nakita, OFW from Israel, Tatak Solid Duterte. Isang mapagpalang gabi po mula po dito sa Doha, Qatar, sa aming Para sa among palangga nga Inday Sara, binabati kita ng Merry Christmas sa'yo.
At alam ko kahibaw ko na dako kay kag giatubang karon nga problema. Gaya ng sinabi mo, let us be all eagles. We fly, we soar, we fight, and we win. So kaya natin to, Inday, laban. Nandito ang mga Bisaya dito sa Canada. Buo ang suporta para sa imo, Inday. Kaya ayaw gyud panghinaan ng loob ba, Inday, kay naara sa likod nimo ang taong bayan. Hinaot nga malagpasan nimo, Inday, kahibaw ko nga kusgan kaayo ka. Ikaw ra gaingon nga let us be all eagles. So para sa taong bayan, ikaw ang agila ng Davao. Kaya naman, Inday, fight. Fight, fight, fight. We are Sara Duterte supporters, New York. Kapag nakalikot yung respect, we are supporting Sara Duterte. Duterte, Duterte, Duterte. We wish you a Merry Christmas from Lima, Kuala Lumpur, Malaysia. Merry Christmas, Bibi Inday. Ang isa kagatos nga porsyento nga pagsuporta gikan diri sa Hanoi, Vietnam. God bless ug malipayong Pasko ug bag-ong tuig. Merry Christmas, Titi Sara! In behalf of Filipino community in Hanoi, Vietnam, we want to greet you a Merry Christmas and a Happy New Year. And also my daughters Glassy and Sophiel, and also my husband Lindsay wants to say something to you. Merry Christmas and Happy New Year, VP Sara! I just want to say I really admire the work you're doing. Your leadership and dedication inspires me all the time. And I believe you're making a positive impact on our country. Thank you for everything you're doing. I hope you continue to make a difference in our country and keep working hard for our better future. We love you and we're always going to be here to support you forever. Yeah, I agree. Merry Christmas, VP Sara. You're like a shining star that inspires all of us. Your kindness, your hard work, and the way you lead with such a big heart makes you so special. This year has been full of challenges, but you always show us how to be brave and strong. I hope this Christmas is full of happiness, laughter, and love for you and your family. Thank you for being such an amazing Vice President. Merry Christmas, VP Sara. You're the best. Merry Christmas po, VP Sara. Thank you for all your sacrifices to our country. Happy New Year po sa inyo lahat. Say hello, Ninang Sara. Say hello, Ninang Sara. We love you. Love you. Greetings from Hanoi, Vietnam. Maraming salamat sa ating mga kababayan para sa mga taos-puso at nakaaantig na mensaheng iyon. Kayo ang nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magsumikap para sa ating bayan at sa isa't isa. And now, isang karangalan ang maipakilala ang isang pinunong ang lakas at tapang ay naging ilaw ng pag-asa para sa bawat Pilipino. Sa mga hamon ng ating panahon, siya'y nanindigan bilang pinakamatapang na babaeng leader ng ating bansa. Sumasalamin ng katatagan, integridad, at matibay na hangaring maglingkod sa sambayanang Pilipino. Sa gitna ng mga pagsubok at kawalang katiyakan, nanatili siyang matatag, itinataguyod ang tanglaw ng pag-asa ng may pagpapakumbaba, dangal at may malasakit. Mga kababayan, ang ating pinakamamahal, Vice President Inday Sara Duterte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malayaw umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. My warmest greetings to our overseas Filipino workers, our beloved OFWs.
As the Christmas season unfolds, let us receive, share, and celebrate the profoundly extraordinary gift of love, forgiveness, and service God has blessed us through Jesus. Jesus was born to live among us and love us unconditionally, and this love forgets the pain, heals the wounds, and unites the broken. This love binds us together and extends beyond our borders, embracing our overseas Filipino workers who selflessly serve and sacrifice far from their loved ones. Malayo man kayo sa inyong mga mahal sa buhay, gusto kong ipabatid sa inyo na ang inyong pagsusumikap at dedikasyon ay nagdudulot ng saya at pag-asa hindi lamang sa inyong pamilya, kundi sa buong Pilipinas. With hearts touched by Jesus, we show compassion and care for the oppressed, the needy, the sick, the dying, and the dead. I wish that your celebration truly becomes meaningful and one that will deepen the love we have for our families and our country. Let us pray for the stability of our country and for Filipino families in difficult situations, that they are given strength, peace of mind, and faith in God to overcome their trials. Naway magdala sa inyo ang Kapaskuhan na ito ng kapayapaan, kaginhawaan, at panibagong lakas at pag-asa. Mahal namin kayo at pinapahalagahan namin ang inyong mga sakripisyo. Magkasama o magkahiwalay, tayo ay iisang pamilyang Pilipino na nagdiriwang ng Pasko. Sa bawat video message, sa bawat online Christmas party, sa bawat kwentong ibinabahagi ninyo ngayong Pasko, alalahanin natin ang ating pinakadakilang regalo ay ang isa't isa. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Sa lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Magandang gabi sa inyong lahat. Mayong gabi kanan. Unahin ko na ang aking pagpapasalamat sa Zaid. Sila po ang nag-organize para gawin ang ating OFW Christmas Online. At syempre, salamatan ko ang kasamahan ko sa Office of the Vice President, si Jaira Lagdameo, na aming liaison sa ating mga OFW groups at ang pang mga kasamahan sa MPRT ng Office of the Vice President. At sa inyong lahat, mga kababayan, mga beloved OFWs, saan man kayo sa mundo, nagpapasalamat ako sa oras ninyo. Your time is very precious. Lahat sa inyo busy. Nandyan kayo sa abroad dahil sa trabaho at dahil sa inyong pagmamahal sa inyong pamilya. Kaya napakahalaga ng oras ninyo, pero ibinigay ninyo ito ngayong gabi para sa akin at para tayo ay magkasama kahit konting oras lang para mag-greet natin ang isa't isa ng maligayang Pasko. Kami ay masaya na nakasama namin kayo ngayong gabi. At nagpapasalamat ako sa karamihan ng ating mga kababayan abroad sa pagpapakita ninyo ng suporta sa akin. Lagi kong sinasabi sa lahat ng napupuntahan ko ng mga programa, unang-una ang aking pagpapasalamat personal sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang halalan
ng taong 2022. Alam nyo, unang-una ang dumating na absentee voting at yung mga boto na galing sa OFWs. At doon ko unang nakita ang landslide na boto ng aking mga kababayan at pagtitiwala. At doon unang nakita ng taong bayan ng Pilipinas kung gaano binigyan ng pagpapahalaga ng mga OFWs ang aking adhikain na tumakbo as Vice President at magtrabaho para sa ating bayan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa boto ninyo. Pangalawa, personal pa rin ang aking pagpapasalamat. Marami sa inyo ang nakakita ng ating mga balita, nakikita ninyo ang mga challenges na kinakaharap ng opisina ng pangalawang Pangulo, pero nandyan pa rin ang inyong tiwala at suporta at nagpapasalamat kami sa patuloy ninyo na suporta sa aming opisina. And we commit to continue to give efficient, accessible, and responsive public service mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo kahit anuman ang challenge or challenges na dumating sa amin. At ang sunod na pagpapasalamat ko ay mula sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon at pagtitiwala na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan. At napakalaki ang tulong ng pagpapakita ng suporta ng OFW community sa ginagawa namin na trabaho. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam nyo, lagi kong sinasabi yan kapag OFWs ang kausap ko o mga sundalo ang mga kausap ko, na yan ang dalawa sa klase ng desisyon sa buhay na hindi ko kayang gawin dahil hindi ko kayang malayo sa aking mga anak, sa aking pamilya. Pero kayo, ginawa ninyo ang mahirap na desisyon na pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. At gusto kong malaman ninyo na hindi man siguro na ipapakita yan ng inyong mga mahal sa buhay araw-araw kung gaano nila ma-appreciate ang paghihirap ninyo at sakripisyo ninyo dyan. Pero sigurado ako, nandyan yan sa kanilang mga puso ang pagmamahal para sa inyo. Alam namin ang sakripisyo ninyo, nakakausap ko ang marami sa ating mga kababayan dyan noong ako ay umikot sa Southeast Asian nations, nagtitipid sa pagkain, walang tulog, merong iba, 2, 3 ang trabaho, yung iba nakikitara sa bahay ng ibang kababayan, o yung iba 10 o 7 sa loob ng isang kwarto, nagtitipid ng pera para malaki ang maipadala sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. At naiintindihan namin ang sakripisyo ninyo. Kaya gusto ko din na malaman ninyo na alam namin na mahirap ang kalagayan dyan at kung pwede lang na hindi kayo umalis sa ating bayan dahil nandito na ang mga oportunidad na kung ano ang nakikita at nakakamit ninyo dyan, ay sigurado ang desisyon ninyo ay manatili sa ating bayan. Kaya gusto kong i-reassure kayo lahat na merong pag-asa o merong hope. Dunay paglaom. Sigurado ako na meron tayong makikitang mas maganda at mas malakas na bansa na Pilipinas sa darating na mga taon.
paniniguraduhin natin na ang Pilipinas na iiwan natin sa ating mga anak ay mas maayos kung ano ang nakikita natin ngayon. Sigurado din ako na marami sa inyo nasa mga bansa na sobrang ganda o sobrang advanced na sila at ang layo nila kung ikumpara natin sa ating bayan. At lagi tayong nagsasabi na pag nakikita natin yan abroad, na lagi tayong nagsasabi, sana ganito ang Pilipinas, sana ganito ang Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo, may pag-asa tayo na maging isang superpower. Kailangan lang natin ng pagkakaisa at sinseridad ng mga kawani ng gobyerno. Yung kanilang vision at pag-implement ng kanilang vision para sa bayan ay maayos at maayos ang implementasyon. At natututukan ang mga problema ng ating bayan tulad ng korupsyon, kriminalidad, terorismo, insurgency, at kung ano pa man yung mga problema ng taong bayan. Kahirapan, kagutuman ay dahil walang oportunidad at walang foreign investments or investors na interesado sa ating bayan dahil katunayan, hindi tayo as competitive kung nasaan kayo ngayon. Pero kaya natin yan. Sabi ko nga, may hope, may pag-asa, doon ay paglaom para sa ato ang nasod. Maniwala lang kayo sa kakayahan nating mga Pilipino. And of course, dahil Pasko ngayon, sa lahat ng mga programa na naaatenan ko, lagi kong sinasabi, ang Pasko ay para sa pagpapatawad, para sa pagbibigay at pagmamahal. Forgiving, giving, and loving. Iba-iba ang ugali ng tao. Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal magpatawad, meron sa atin hindi na nagpapatawad. Pero dahil Pasko ngayon, pwede nating pag-isipan, let's reflect on forgiving others who have hurt us, who have made us feel bad about ourselves, at may nasabing masakit, may nagawang masakit sa atin, na pag-isipan nating magpatawad ngayong Pasko. Lagi kong sinasabi, it's not about you, it is about them. Ang sunod ay giving and loving. Hindi mahalaga na mamahalin ang regalo natin. Hindi kailangan ang bagong iPhone, hindi kailangan ang bagong iPad, hindi kailangan ang bagong Apple Watch, hindi kailangan ang bagong Bluetooth na headphones. Ang mahalaga ay masaya ang ating mga mahal sa buhay dahil sa pagpapakita natin ng pagmamahal sa kanila. Dahil mahirap naman na kung may iPhone nga tayo, pero masakit naman ang loob natin sa nagbigay dahil merong hindi pagkasunduan o merong nasabi na hindi maganda. Kaya ang mas importante ay masaya ang tao dahil minahal natin sila at alam nila yon. And of course, darating na ang year 2025. Isa lang ang dasal ko sa lahat ng mga Pilipino, hindi lang sa mga OFWs. Dasal ko na lahat merong good health. Dahil isa yan sa bagay na hindi kaya bilhin ng pera. I wish you all good health for the entire year of 2025. And meron akong surprise sa inyo. Babati sila sa inyo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Hindi ito sila madalas nagpapakita,
Pero nag-promise silang dalawa sa akin na magpapakita sila ngayon sa inyo. Kasi sabi ko, mga kababayan natin ito na nasa abroad and they deserve a special surprise. So, bakit ikaw na lang mag-isa dyan? Nasaan na yung isa? O, mag-greet ka dito. Nasaan ka na? Oo. Hello! Merry Christmas po sa inyong lahat. Happy New Year. Pan Scarpio po. Ingat lagi. Yan ang aking asawa. And nawala yung aking isang anak, pumasok ata sa loob. Gusto nilang bumati sa inyo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Mula po sa aming pamilya, para po sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya, Merry Christmas and a Happy New Year. Malipayong Pasko ug mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Taos-pusong pasasalamat, Vice President Inday Sara Duterte, sa pagbibigay ng oras upang makasama kami at makasama rin namin kayo. Tunay kayong inspirasyon para sa aming lahat. Bago natin wakasan ang makabuluhang pagtitipong ito, magkaisa tayo sa isang taimtim na panalangin ng pasasalamat na mula kay Miss Gladys Bugay of Inday Sara Duterte Ako, Vietnam. Ito ay para sa bawat isa na naririto, sa mga biyayang natanggap natin at sa tagumpay ng lahat ng adhikain na patuloy na magpapabuti sa minamahal nating Pilipinas at sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Let us all bow our heads and open our hearts as we come together in prayer. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude as we gather visually for this special Christmas celebration with OFWs from all over the world. Thank you for your love and guidance that sustains all of us despite the distance from our loved ones. We ask for your blessing upon each of us, granting strength, health, and joy during the season of love and giving. Lord, we also lift up to you our beloved Vice President Sara Duterte Carpio. We pray for her safety and protection, that you surround her with your divine shield. Bless her with wisdom and courage as she navigates through the challenges and adversities of her role. May she remain steadfast and strong, guided by truth and integrity as she continues to serve our nation with dedication despite the trials of dirty politics. As we celebrate this season of hope, remind all of us the true reason for Christmas, your Son, Jesus Christ. May His light shine through us in everything we do, bringing peace, unity, and love to our families, our communities, and our country. We entrust this gathering and our prayers to your holy name. In Jesus Christ we praise. Amen. And finally, before we bid farewell, let's immortalize this beautiful moment with a group photo. So I invite everyone to kindly turn on your cameras, kindly turn on your videos for a virtual photo opportunity. Let's see those smiles, everyone. Show us your beautiful smile.
Thank you very much. And now, our batch 3. There you have it. All right, at the count of 3, 2, and 1. All right, inviting everyone to kindly turn on your cameras. Ayan, hold on to that smile. Show us that one big smiling Filipinos from all around the world. All right, let's capture this memorable experience at the count of 3, 2, 1. All right, show us your biggest smiles, everyone. Another one. Let's make sure to get that perfect photo. Again, let's do it again. At the count of 3, 2, and 1. All right, one more. Let's get that perfect photo again. Let's count 1, 2, 3, and smile. All right, maraming salamat po sa inyong lahat. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtulong upang maging matagumpay ang pagtitipong ito. Sa kabila ng distansya, ang diwa ng Pasko ay patuloy na sumisibol sa ating mga puso. Ang bawat sakripisyo, bawat ngiti, at bawat pagsusumikap ninyo, mga kababayan, ay bahagi ng mas malaking kwento ng pag-ibig at pagkakaisa na sumasagisag sa Pasko. Ang inyong pagmamahal sa inyong pamilya at bayan ay isang tunay na halimbawa ng kung ano ang kahulugan ng isang Filipino Christmas. Puno ng pag-asa, pagmamahal at pag-alaga sa isa't isa. Kahit malayo sa inyong mga mahal sa buhay,
ang ating mga puso ay nagkakaisa sa pagdiriwang ng Pasko. Naway maramdaman ninyo ang init ng pagmamahal ng inyong pamilya at ang kabutihang dulot ng inyong sakripisyo. Sa inyong lahat, isang maligaya at makulay na Pasko at isang masaganang bagong taon. Mabuhay kayo!